So tingnan natin sa labas. So hindi nga siya gumagana guys, kahit naka-on yung kanyang switch. So ito hindi rin nailaw yan, yung paikot na yan. Tapos pagbukas ko ng junction box dito, yung pinaka pull box dito, yan, naputol na yung wire sunog. Hello guys, this is Richard Mix TV and welcome to my vlog. And for today's video ay naka-receive tayo ng tawag galing sa sentral na hindi daw gumagana yung fountain doon sa ground floor. So ngayon, pupuntahan natin para alamin kung ano yung naging problema. So let's go! So ayan guys, puntahan natin yung sentral para malaman natin kung ano yung problema. Right. So, yan yung fountain na sinasabing hindi gumagana. So, tingnan natin central kung ano yung naging problema. So, yun guys, buksan natin yung switch ng ilaw ng LED ng kanyang fountain. Nagka-tracing tayo. So, tingnan natin sa labas. So, hindi nga siya gumagana guys, kahit naka-on yung kanyang switch. Balik tayo dito. Trip. So guys, ang may problema yung kanyang ilaw, pero yung fountain gumagana. So tingnan natin. So gumagana yung fountain, pero yung kanyang ilaw ay hindi. May LED light kasi ito sa ibaba. So tignan natin. Yan, makikita nyo guys, ayun yung kanyang LED light. So tracing tayo ngayon. So ngayon guys, dito ako sa store dito sa aking lugar kung saan ako nagkukumpuni ng mga pwede pang kumpunihin. At ito ngayon nakita kong problema, itong parang pinaka trans nya. So hahanap ako ng katulad nito. Kaya makikita nyo, meron na siyang sunog dito, nag-spark na siya sa loob.
Kasi matagal na itong hindi napapalitan eh. Parang ito yung LED drive niya. So hanap lang ako ng kaparehas nito. 240, 220 to 240, 15 amperes. 220 to 240. Ito baka pwede to. So susubukan ko to. Baka ito ay po pwede. Ito yung kanyang connection pala sa power supply. Ito yung wire nya. Ito yung load side. Nagdala ko ng dalawa. Parehas naman siya eh. So update nga lang muna tayo dito guys sa ginawa ko dito sa spotlight. Ayan, may ilaw na. So ngayon, balik tayo dun sa central para palitan ng bagong LED drive para dito sa kanyang fountain. Alright. So ito guys, umiilaw siya pero nagkikirat siya. Baka baliktad lang yung kabit ko guys. Baka baliktad lang yung kabit ko ng LED drive. So yan guys, tuloy natin ngayong araw yung pagka-trace dito sa fountain. So hindi rin nailaw tong sa may opisina ni sir. Ito mga ilaw na to, ito makikita nyo. So ito hindi rin nailaw yan, yung paikot na yan. Tapos pagbukas yun ng junction box dito, yung pinaka pull box dito, yan, naputol na yung wire sunog, nabasag na yung kanyang PVC pipe. So ngayon magduduksong ulit ako ng ng cable, itong red, ayan tapos itong black, tama na rin. So yan ang gagawin natin ngayon. Time check tayo, 12 na ng tanghali. Kasi may ginawa pa ako dun sa kusina sa first floor, kaya ngayon lang ako makakapag trace ulit. So grabe. Nandiyan yan. So ngayon guys, papatangan ko ng panibagong cable, yung tatlong supply, isa sa fountain, yan, isa sa kanyang LED doon sa ilalim, tapos yung supply nitong ilaw na to, yan, nasa floor light, paikot dito sa office ng ama namin lalaki.
Ayan. Ito na yung cable. Bali, 3 supply yung aking ilalagay ngayon. So ayan guys, update tayo. Nabot na ako ng oras na to, alas 7 ng gabi. So na-join ko na yung LED dito sa fountain. Ayan, may ilaw na. Bakit nagbatak ako ng bagong power supply kasi yung joint nung contractor dito dati, nung pa siguro mga 1 taon yung nakakaraan, hindi maganda yung kanilang pagkaka-joint. Ito yung kanilang wire, oh. Yan, nakita nyo naman kanina dun sa pinakita ko sa video kanina. So ngayon ito temporary muna, pero mahigpit na yung pagkaka-splice ko. Yan, ito muna yung inuna kayong LED. So ngayon susunod ko yung power supply ng motor para gumana na yung water pump ng fountain. Yan, oh. So update ulit kayo mamaya mga idol. So yan guys, sunod naman natin ngayon dito yung power supply ng motor. Ito yung 2 yelo kasi nag looping na siya ron sa bawat box ng mga fountain na yan. So ngayon itagin ako dito. Ito yung may tip na ayan, oh, 2. Ito yung power supply number 2 para sa fountain. So ngayon connection ko lang mga idol. So yan guys, na-splice ko na yung motor, yung supply ng motor. Yan, oh. Bali dilaw yung dating wire niya, so wala akong available na dilaw na cable, kaya ang dinuksong ko na lang yung red. So yan, na-trace naman natin yan kanina. At na-join ko na rin dito sa itong kabilang box na to. Yan. So ngayon pupunta naman tayo sa central para testingin yung motor kung gagana na. So ayan, punta tayo sa central. So ayan guys, na-on na natin yung mga fountain. Ayan, gumagana na. Tapos isabay ko rin yung yung kanyang LED sa kanyang ibaba. So ayan, pinagsabay ko na yung kanyang fountain at saka yung kanyang LED. Ngayon ang nakitira na lang yung power supply nitong floor light. So update ko kayo mamaya guys pagka na-splice ko na yung isa na lang naman isang supply na lang yung natitira. So ayan guys, na splice ko na lahat. Lalagyan ko lang siya ng rubber tape, tapos ayusin ko na yung wire para matakpan na. Pero hindi sa kabila. Tapos tetestingin ko na kung iilaw na itong floor light. So balik muna ako dun sa central para buhayin yung supply nito. At sana hindi siya shorted itong mga ilaw kasi nababasa siya ng tubig. Gaya nito. Ayan. Pero pag nagtuloy-tuloy naman yung pagka-energize niya, tutuloy ko yung paglagay ko ng rubber tape para patakpan ko na.
So yan guys, update tayo. Okay na dito yung fountain. Pero yung floor lights natin hindi pa umiilaw kasi shortage siya. Kasi nga nababasa itong kanyang connection dito sa yan sa ilalim. So kailangan dito ay buksan lahat itong mga floor lights. Yan. Para mabago yung connection kasi basa yung connector na nilagay nila. Yung connector na sinasabi ko yung parang T. Yan. Yan. Nilutan lang nila ng electrical tape. Tapos nababasa pa rin siya ng tubig. Hindi talaga siya waterproof. So ito naman, lalagyan ko na lang to ng rubber tape para may sara ko itong pull box. Tapos bahala na yung magkakabit ng tiles dito na kukurtehan nila itong tatamaan itong ating pull box para sa maintenance. So yan, baikpit yung ginawa kong splice dito. Tapos lalagyan ko pa ng rubber tape. So yan, limis lang ako ng gamit guys.